Uh, Karong gabi, I will be teaching you. Title sa atong teaching rather is Defeating Temptations the Jesus Way. Pagbuntog sa mga tentasyon ginamit ang pamaagi ni Jesus, which is based atong gospel reading last Sunday in Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Kinsa na ninyo diri ang naka-experience na nga tintalon pataas ang kamot? Kinsa ninyo diri naka-experience nga matintal na? Matintal. Now, all of us, wala gid may laki nato ani. Dili po ta pwede miingon nga dili ta maka-experience ani. Kay whether you are a Christian or not, whether you believe in God or not, kada usa nato will face temptation sa atong kinabuhi. That is why karong gabi una I will share with you three things based on the gospel reading last Sunday on how to overcome and defeat temptations when they come at us. Kining tulo nga akong i-share sa inyo, mao kining mga pamaagi nga gigamit ni Ginoong Kristo based on our gospel reading. If you still remember our gospel reading in Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Ngayang gigamit batok sa yawa. So if you have your notebooks and pens with you, the first way, ang unang pamaagi nga gigamit ni Kristo sa pagbuntog sa tentasyon kaniya is number one, sacraments. So sacraments. So you might wonder, matingala ka, wala man ni gimension ang atong ebanghelyo nga sacrament. No, wala may sakramento pa ato nga word during that time. Wala pa na ma-establish ng pagtulunan may tungod sa 7 sacraments. Pero why sacrament, no? Kung atong balikan, no, ang atong ebanghelyo in Matthew chapter 4, muatras tagamay one chapter, no, in Matthew chapter 3, makita nato kung unsay senaryo sa wala pagi tintal si Jesus ni Satanas. Okay? Also may nahitabo na in Matthew chapter 3. Ang Matthew chapter 3 speaks about the baptism of Jesus. Naghisgot kini may tungod sa bautismo ni Ginoong Kristo. In Matthew chapter 3 verses 16 to 17, no? Sa dihang gibautismohan si Jesus ni Juan nga magbubunyag, naabre ang langit ug ang espiritu sa Dios mikunsad kang Jesus sama sa salampati ug adunay tingog nga nadungog gikan sa kalangitan nga nag-ingon, mao kini ang pinangga kong anak, kinsa nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Okay? Mo na ang senaryo. So unsaon nato pag-connect kining nga senaryo in Matthew chapter 3 o ang atong ebanghelyo in Matthew chapter 4. Okay? Kung atong subayon gyud, paghuman nga nabunyagan si Ginoong Kristo, gidala dayon siya sa Espiritu Santo dito sa kamingawan aron tintalon. So right after gibunyagan siya, gidala dayon siya sa Espiritu Santo sa kamingawan. Dito nagsugod yung tentasyon. Baptism completely sealed Jesus' human nature and unified it to His divine nature. Ang bautismo maoy nagsilyo sa iyang tawhanon nga kinaiya ug naghiusa ni ini ngadto sa iyang unsa man Dios non nga kinaiya. He received a very special grace from His Father in heaven for Him to start His earthly ministry. Tungod kay after nga gitintal si Kristo sa kamingawan,
nagsugod na dayon ang iyang gitawag nga public ministry. Nagsugod na dayon siya. In the same manner, the sacraments are avenues of special graces from God that will allow and help us defeat the works of Satan, especially temptations. Ang mga sakramento, mga pamaagi or agianan kini sa unsa man sa pinasahi nga grasya nga gikan sa Dios nga makatabang nato nga atong mabuntog ang mga buhat sa yawa ilabi na gyud ang mga tentasyon. Okay? That's why we are always encouraged to partake the sacraments. No? Kinahanglan nga mabunyagan ta, makumpirmahan ta, kinahanglan nga mangumpisal ta, kinahanglan nga umasakit ka, magpatawag ka sa pare aron magdihog kanimo sa healing oil. Kung kamatyonon ka na, magpatawag ka sa pare aron mahatagan ka sa gitawag nga last rites or extreme unction. Kinahanglan nga magpakasal ka. No? Kung gitawag ka sa Dios nga mahimong kabahin sa gitawag nga ordained ministry, kinahanglan nga ordinahan ka. Mao na ang mga sakramento igsuon. Especially karon nga panahon sa Lent, no? Ug ang pinaka-importante sa tanan, kinahanglan nga modawat ta sa lawas ug dugo ni Kristo nga mao ang Eucharistia. Maong panahon sa Kwaresma, okay, we are encouraged not only to partake the Holy Eucharist, but we are also encouraged to go to confession. Okay? Lent is about returning to God, pagbalik sa Ginoo, mubalik ka sa Dios. No, makig-reconcile ta sa Ginoo. Mao ni ang panahon sa Kwaresma. And how can we be reconciled to God kung naay sala nga nagbabag sa atong relasyon nato sa Dios? That's why importante kay ang sakramento. Okay? Kaya kung wala ang sakramento sa reconciliation, no? Especially the sacrament of confession and reconciliation, na ay mga atake sa atong kinabuhi, pinaagi sa tentasyon, atong mga kahuyangon, atakihon ta sa kaaway, atakihon ta sa yawa, gamiton atong mga kahuyangon. And the sacrament of confession is where we confess our sins, especially sa mga sala nga atong nahimo tungod kay nadala ta sa maong tentasyon sa pagpakasala. Amen? That's why it's very important the sacraments. No? And Jesus participated in the sacrament. Ug mao toy usa sa nakatabang kaniya nga mabuntog niya ang pagtintal sa yawa kaniya. Because prior to that, he was baptized. Wala lagi nang umpisal si Jesus, Father. Diyos man siya, di mo siya makasala. Okay? But he participated in baptism. Tungod kinasayod siya nga kung wala ang dihog sa Diyos, okay, he will not be able to do his ministry. Okay, mo bitaw ato gikanta ka ganina, bubuhi ko sa dihog mo Ginoo sa panahon nga gamiton mo ako. We need God's anointing. And we already receive God's anointing through our baptism. No? That is why in the CAC, dili ka pwede nga mag-alagad sa Ginoo sa ministry kung wa ka nabunyagi. Okay? That's a big no-no. Ngano man, tungod kay, it's not only about the talent and the skill that you have, but more importantly, it is about being sealed. Okay? Nga masilyuhan ta o mahimo tang kabahay ni Kristo nga iya na ta hangtod sa hangtod. Okay? Ikaduha,
Ikaduha nga pamaagi nga nabuntog ni Kristo ang maong tentasyon, prayer. No? Pag-ampo. Prayer. Take note of this. Jesus spent 40 days and 40 nights in the wilderness in prayer after he was led by the Spirit to be tempted by the devil. 40 ka adlaw o 40 ka gabi dito si Kristo sa kamingawan gitintal. Pero nagunsa man siya dito, nagtanga, nagpaabot nga mahuman ang 40 ka adlaw, wala, nagampo siya. Okay? Wala siya magtanga, kundili gigamit niya ang pag-ampo dili lang aron sa pagpamati sa iyang amahan, kundili gigamit niya ang pag-ampo isip usa ka pagpangandam spiritually o pagpalig-on sa iyang kaugalingon para sa pakigbisog nga moabot. He used prayer as a form of spiritual preparation and strengthening for the battle to come. Mga igsoon, prayer strengthens us. Ang pag-ampo makalig-on nato. Amen ba? Wala pa ko'y Kristohanon nga nadunggan nga nag-ingon, nagreklamo nga Father, agkaluya lagi ko pagsigi ko mag-ampo. No? Depende na nimo. Kung di ka magseryoso sa imong prayer life, maunang para sa imo, samok-samok ra na. Para sa imo, kalas-kalas ra na sa imong oras. Pero kung imong seryosohon ang imong pag-ampo, makalig-on na nato mga igsoon. Amen? It will strengthen us. Without fervent and persistent prayer, we do not stand a chance against temptations. Kung wala tay makanunayon o madasigon nga pag-ampo, ayaw pagdahom nga makadaog gyud ta batok sa yawa. Never ever expect to stand a chance. Ngano man, timan ini, the devil hates it every time we come to God and pray. Masuko ang yawa every time nga muduol ta sa Ginoo ug magampo. Ha? Gusto mo nga masuko ang yawa? Pag-ampo gani mo perme. Pag-ampo nga seryoso. Pag-ampo nga makanunayon. Pero kanang tao nga dili mainampuon, dili gid na hilabtan sa yawa. Ngano man, kay ganahan ang yawa anak nila. Gusto mo mahimong best friend ni Taning? Ha? Gusto ka nga apil ka sa iyang group chat dito? Oh. Ayaw gani pag-ampo. Di ba matingala na lang ka, membro na ka sa iyang community. Mag-apil na dayon mo kada last Sunday of the month sa atong community meal. Napo inyong community meal pod. No? Community meal, mag-ampo din sa Satanas. Bless us, O Lord, kay ikaw iyang kaunon. No? Nakadumdum ko na istorya ba sa usa ka lalaki o leon. Unya, miingon ang mga tao nga, kung tinuod yun ang imong Ginoo, sultihin ng leon nga muhangad siya sa langit. No? So ang Kristohanon, sige siya, okay, sige. Kana raman ay pahangad raman sa langit, simple ra na. So ampo siya sa Ginoo. Lord, in Jesus' name, I command you, lion, no, face the heavens. Sige, balik-balik. Until nihangad yun ang leon dito sa langit, naghangad. Di lipay ang mga tao, no? Daw kay gihatagan man sa Dios og abilidad ang leon nga makaistorya. Na ikaistorya ang leon. Ano day nihangad ang leon? Kay ang leon po di ay nag-ampo sa Ginoo. Bless us, O Lord, and these thy gifts.
which are about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Gitukob niya ang maong lalaki. Gikaon niya ang lalaki ba? Mo tong naghangad day sa dili tungod kay nagpatuo siya sa kuman. Nihangad day sa kay kaunon ko ning laki ron. Og sugo-sugo na kong ipahangad ko. Kung dili ta igsuon, kung huyang ang atong prayer life, kaunon gihapon ta siyawa. Mauna nga panahon sa tentasyon, maunang mabuntog kita, pildi ta. No? Unya basulon din natong Ginoo. Lord, imo lagi kong gipasagdan. Wala ka pasagdi sa Ginoo kay matinod-ano ng Ginoo. Ikaw ang nagpasagad. Kay wa ka mangandam. Father, aya lang ba magampo kung naay tentasyon? Dili pod. Kada adlaw mana ay tentasyon o wala magampo gyud ta. Amen. Dili lang pod panahon sa Kwaresma. No? Kay imong but pasabot inig Easter lugar padulong sa ordinary time ug Advent, di na ka magampo na pod kay di naman Kwaresma. Kada adlaw kita mangandam. Kay ang tentasyon, ang atake sa kaaway, kalit lang na mo abot. Okay? Matod pa ni Saint Anthony the Great, ingon siya, the devil is afraid of us when we pray and make sacrifices. Ang yawa mahadlok kanato kung kita magampo og maghimo og halad ngadto sa Dios. Remember this, prayer is a weapon. Ang pag-ampo sa kinika hinagiban. Asa man nimo na gamiton ang hinagiban sa imong kauban? Dili. Gamiton nimo na sa imong kaaway, mao ang yawa. That's why you have to pray. Develop your prayer life. Strengthen your prayer life. Muabot ang mga panahon nga tapulan ka, that is already temptation. Tintalon ka nga magtinapulan ka. You have to pray. Suklan mo na. Di kay mo give in hinuon ka sa tentasyon. Musugot na hinuon ka. Kay ingon din ka, mangayo lang kog sorry ni Lord. Unsaon pagkahimaya sa Ginoo kung ikaw mismo nadala ka sa maong tentasyon? Ikatulo. Okay, katulo nga pamaagi aron mabuntog nato ang mga tentasyon sa atong kinabuhi. Nga gigamit sab ni Kristo, fasting. Puasa. Fasting. In Mark chapter 9 verses 28 to 29. And when he had come into the house, his disciples asked him, "Why could we not cast it out?" So Jesus said to them, "This kind of demon can come out by nothing but prayer and fasting." Ha? Tarawas, kung basahin mo atong Gospel last Sunday, in verse 1, Jesus spent 40 days and 40 nights in prayer and fasting. Puasa, literal, way gikaon. No, naigibalitaan na itong miaging adlaw, na usa ka Mongolian man siguro to nga pastor, kay gusto niya awaton si Ginoong Jesucristo, nag-testing po siya fasting sa 40 ka adlaw. Napa siya sa ika-22 nga adlaw, nagkita na sila ni Jesus. Kita na sila, wa pa na nahuman ang 40 ka adlaw, nagkita na sila kalit. Una-una siguro sa Ginoo ba? Gusto gid kag labuan ko nimo ha. Sige, uli na diri. Bitaw, seryoso na. Namatay. Namatay tungod kay wa may kaon, way inom tubig. No, namatay sa kuan kanang organ failure or cardiac arrest, na niwang na kaayo, dehydrated. No? Aside from prayer, no? Jesus again fasted. Unsa dining puasa? Fasting is the abstinence of worldly things in order to gain something spiritual.
Ang puasa mao kini ang pagdili sa mga kalibutanon nga mga butang aron nga makabaton kita og mga butang nga espirituhanon. Amen. We abstain from worldly things. No? It's not only about food or your favorite nga milk tea, kape or unsa pa na. There are many kinds of fasts that we can do. In a spiritual context, espirituhanon nga panglantaw, we fast because we want to hear what the Lord would want to tell us. Sa espirituhanon nga panglantaw, magpuasa ta tungod kay gusto nato nga makadungog sa buot isulti sa Dios kanato. Or gusto nato nga naatay i-give up nga habit, bisyo, addiction, o uban pa aron nga makabaton ta og spiritual discipline. Especially niini nga panahon sa Kwaresma, we are encouraged nga magpuasa, no? Kung dili ka sa pagkaon magpuasa, okay? You give up something. It could be bisyo nimo or addiction, gadget, no? Digital fasting to be exact, no? Even the Holy Father, Pope Leo the 14th, no, encourages all of us nga mag-digital fasta, no? Sa isa ka adlaw, almost 24 hours atong magahin social media, no? Niini nga panahon, give it up, i-give up na. 24 hours magdula sa cellphone, no? 1 hour ang katulog. No, grabe. Diba? Uban pa. Jesus fasted not only to hear from his Father, but also to prepare himself to face the greatest deceiver of all, which is Satan himself. Nagpuasa sa Ginoong Hesukristo, dili lang aron nga makadungog siya sa iyang amahan nga naa sa langit, kundili nangandam siya nga makigbatok sa labing mangingilad sa ngatanan nga mao si Satanas. Imagine this. Kung ikaw kahibalo ka nga mauni ang kontra nga imong atubangon, dili ba di ay ka mangandam? Mangandam ka oy. Kung kahibaw ka nga lisod ang inyong exam nga atubangon, dili ba di ay ka magtuon? Magtuon gid ka. Dili ka pwede nga adto-adtong exam nga wa ka nakapangandam. Nya ayo nya magdahom ning ka nga dako ang imong score. Buang ka man di ay. Dili. Mao gyapon sa gihimo ni Ginoong Kristo kay bawo siya nga walay lain nga kontra ngayang atubangon kundili katong Lucifer kaniadto nga nahulog gikan sa langit nga mao'y naguna-una pagrebilde. No. Kay bawo siya nga kusgan to. Kay balo siya unsay gahom ug kaya himuon ato. Mao nang nangandam siya. No. Wala man sa espada. Wa man po sa Bible ato nga time. Wa sa holy water po. O sa iyang giandam ang iyang espiritu. No? Maunang gituyo niya nga magpuasa. No? He was physically tired, hungry. Gutom o gikapoy kay sa imagine kamo kuno kaya ninyo nabuhaton 40 days, no? Last year na himo ganit nako 1 week during Holy Week. Walay kauna. Pag-abot sa Easter, mura kog nabag-uhan og pagkaon. Mura kog nabaskog akong kuan. Pero lisod. Walay tubig, wala tanan. Imagine 40 days. Isa ka bulan og napuo ka adlaw. Kaya nimo. Kaya nimo mag-fasting. Og Facebook, isa ka bulan og napuo ka adlaw. Ang Kwaresma 40 days man pod. Kaya nimo na. Dili oy. Sa gani ka mo lumisa, silpon-silpon ka mangani.
Hindi mo kaya. Mao na mga igsuon, nagpuasa siya, gidid-an ni ang kaugalingon nga sa pagkaon, no? O uban pa nga mga butang, kay aron nga preparado siya. No, preparado ang atong Ginoong Kristo. Nasayod siya nga dili pipitsugin nga demonyo ang iyang atubangon. That it will not be an ordinary demon that he would face, but he is going to face the father of all lies. Iyang atubangon ang amahan sa tanang bakak. No? Mabasa niyo na John chapter 8 verse 44. Nga magpakita niya og tintalon siya og unsaman gubaon siya. So mao na nangandam siya. Fasting helps us prepare for the battles that we are going to face. Ang pagpuasa dako kay nigtabang sa pagpangandam sa mga pakigbisog sa kinabuhi nga atong atubangon. Labi na gyud kung moabot ang mga tentasyon. No? Even gani mag-fasting tao sa hay, tintalon naman ita sa yawa dayon. Sus dito nagluto sa lami kay nga sudan. Sus pastilan, baho pa lang daan, wa na makaingon gid kag may pwede mo kalot og yuta tago sa ko dito. No? Kay di ka gyud, di ba? Lord, anak gyud. Lord, dili sa ko mag-inom pero ako di ka sa man aya man mo inom noon nga nagfasting ta. Di ba? Uguban pa, di ba? Any form of fasting, as long as it helps you grow closer and stronger to God, will definitely become a powerful weapon against the enemy. Bisan unsa nga klase nga puasa, as long nga makatabang ni nimo nga maduol og malig-on diha sa Ginoo, mahimo ning gamhanan nga hinagiban batok sa yawa. So you identify karon nga panahon, kinahanglan ma-identify ninyo unsa man ang mga butang nga angay nakong ipuasa, no? Dili lang ni restricted sa pagkaon, no? Unsa man, no? And every time kung magpuasa gani ka, pangutan-ag gid imong kaugalingon, unsay purpose nako dani? Ngano nagpuasa ko? Aron ba madisiplina ko? Aron ba nga malig-on ko? No? Okay? Even mga minyo, even gani mga minyo, no? Pwede man mo mag-abstain or mag-fast, no? Pwede na gitawag nga sexual abstinence. O, di lang sa mo magpahilabot. Panahon sa Kwaresma, pwede ko na ninyo buhaton. Pero pag sabot, no? Ay, pag una-unag desisyon na, magkwanta, adiwa kabalo imong partner, di. Gipas-fasan. Imbis nga fasting, fast na noon. No. Gyapon. No. Addiction, vice, bisyo, habit, no. Kung kusog ka manigarilyo, ayaw lang sa panigarilyo sa 40 ka adlaw. No. Aron matabangan imong kaugalingon. Unya basig matingala ka pag human sa 40 ka adlaw, di na ka ganag panigarilyo. Praise God. Di ba? Man ako pasabot, nagi-give up nimo aron nga makabaton ka og espirituhanon nga disiplina. Kay ang fasting po is also a form of correction sa atong kinabuhi. No? Kung food ang imong ipuasa, ang imong body, what happens to your body when you fast, no, especially for an extended amount of time, ang imong body murag mag-reset ba? I-reset ang imong body. No, ang mga dead cells tangtangon mag-regenerate. Mao na kanang tao bitaw nga magpuasa, ay mo katingala ana nganong mo hayag ang yang dagway, yang panit, ana ba? Mo glow up ba? No? Murag bag-ong na tao. Nya mo bata, no? Imbes 30 ang edad, 29 na lang ana. Ni bata, one rap pod minus pod. Grabe sa na mo balik og 1 year old. Ayaw po na pa. No? Pero ang buot ba, nibalik og 1 year old, mama. Yo? Mo na sa food, kung food ang imong ipuasa,
unsa na lang ka kung bisyo, batasan, kinaiya, no? Habit, bad habit, imong pagkaulitan nimo, pagpuasa na na oy. 40 ka adlaw ay sa pagsuko-suko, pugni imong kaugalingon nga di masuko. Ano? Yeah, that's true. And who knows, pag umasa 40 ka adlaw, pag abot sa Easter Sunday, hallelujah, nabanhaw na ka. No? Dili na ka saputon nga tao, pasensyoso ka na. Pero ayaw pag-expect nga walay tentasyon, naagi tentasyon. No? O bonus nga bonus nga pamaagi ni Kristo. Number 4, no? Scriptures. Or unsa na scriptures? Word of God. No? Take note ha. Every time tintalon ni Satanas si Ginoong Kristo, gamito niya ang pulong sa Ginoo. Di ba? Di ba nagsulti ang kasulatan, no? Nga himuon nimong pan ang mga bato? Di ba nagsulti ang kasulatan, no? Ano si Satanas, di ba nagsulti ang kasulatan nga sapwangon ka sa iyang mga anghel? Di ba? Psalms 91, no? Mauna mga igsoon, sa akong giingon last Sunday, kung di ta kamao sa pulong sa Ginoo, no? Lupigon kita sa yawa. Kay ang yawa, kung theology lay istoryahan, mas bright pa kang Father J. Sa tinuod lang. Pwede na mag-apply nga instructor sa Sinciril. Bright kay theology, kahibaw siya, unsay kamatuuran may tungod sa Dios. No? Pero kita nga mga dili yawa, mga binunyagan, no? Iya ni Kristo, wa tay nahibaluan. Kung naa mga tay nahibaluan, gikan sa gamay pata hangtod nanigulang na lang ta. Kolosas 3:9 bilang gihapon atong naibaw-an. But pasabot wa kita motubo gidi ay. No? Kay balo ang yawa sa pulong sa Ginoo. Nganong kita nga mga Kristohanon di man ta kahibaw. Panahon sa mga problema, panahon sa mga pagsulay, wa tay pulong sa Ginoo nga masugid. Maunang pamalikas na lang ang atong isugid. Kay dali ra dumdumon. Yawa, giatay, kulira. O, dali ra man na dumdumon. Pero kay pulong sa Ginoo, memorize man ka unsa gito nga verse gani ana. No? Kapuyan makatapulan man ta magtuon, no? Pero naapoy uban, kahibaw lagi sa pulong sa Ginoo pero wa kasabot sa pulong sa Ginoo. Mao nang kataw-an ta siyawa. Daghan na kayog mga senaryo sa actual exorcism cases kung asa yagaan sa yawa ang pari or mga pari nga mag-exorcise, no? Bisag tuog walay kopya sa pag-ampo ang yawa, pero kahibaw siya sa sunod nga mga pulong nga ilitok sa pari, no? Daghan kayong mga exorcist nga nagpamatuod ana nga binuangan sila, no? Kay usahay ang uban maglatin. Unya tungod kay tao ra lagi malimot or ma-mental block, kinsay mo sumpay ang yawa. Mga tanak asa man to ni nahibawan. No? Kato gani among case namo ni Father Azol sa Cotabato, di ba? Kung nakita ninyo itong video, kato nagsumay-sumay kang Father Azol. Amen. Sa ito bag? Amen, 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 amen. Oh. Mas may pa siya mo amen kaysa ni Roger. Oo. Mas may pa siya mo amen ni Roger. Ano? Kaya Roger, duharaman. Ang iya, 5 ka po. Oh. So, mo na, ang saya akong punto, magtuon kita, maggahintag panahon nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Ayaw mo kakontento nga enough na sa inyo nga mamati lang ugwali.
Tinuod makatabang man ang mga wali nga sama niini ug matag Domingo or daily masses nato makatabang man. Pero lahi pod nang nakadungog kag wali at the same time ikaw mismo nagtuon ka. Pareho na sa eskwelahan ba? Lahi man ang madunggan nimo sa maestra unya nagsulat ka sa iyang gipangsulti. Lahi pod tong imong gitun-an kung unsa ang imong gisulat nga imong nadungog sa imong maestra. Sabtan ninyo? It's a very big difference between hearing only and studying. In fact, usa giingon sa Joshua 1:8, meditate. Sa ubang translations, study. Study the Word of God for 3 hours. Mo ba nang giingon? No. Day and night. Adlaw ug gabi. Tungod kay sa imong paghimo ni ana, unsa man, so that you will live a prosperous and successful life. Gusto ninyo ingana ang kinabuhi? Kanang prosperous o successful? Tun-i ang pulong sa Ginoo. Dili nimo na ma-achieve. Wa man ingon ang Biblia nga listen to the homily every day. Wala man. But study the word, study the scriptures, meditate. Kay giunsa ni Kristo ang yawa? Gamit sa scripture? Balos po si Ginoong Kristo og scripture. Di ba? Wa man ingon si Kristo, atay ka. Wa, ano siya? Wala eh. Kulira ka masiguro. Yawa ka. Wa man siya nana. He used scripture. Kay nga naman, ang gigamit ni Satanas is gitawag nga twisted scripture. Iyang gituis ang pulong sa Ginoo. No, gitamnyan niya og pagduha-duha sa Ginoong Kristo. No, gi-challenge niya si Ginoong Kristo. But Jesus Christ spoke the truth pinaagi sa pulong sa Ginoo. No? Saying man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. No? Ingon siya, ayaw tintala ang Diyos. O lastly, ingon siya, simbaha lamang ang Diyos. Sa pahawa sa tanas, no? Simbaha lamang ang Diyos. Gigamit niya ang scriptures, ang tinuod, because the word of God is truth. Ang pulong sa Ginoo kamatuoran. You want to know the truth? Go to the word of God. Man ang pag-ampo ni Kristo, John 17, no? Verse 17, sanctify me with the truth, for your word is truth. Balaan na ako sa kamatuoran, kay ang imong pulong kamatuoran. So karong panahon sa Kwaresma, unsa may atong abrihan? Facebook or Word of God? Father, na may Word of God sa Facebook. Paghilom, di na kabalogin mo, di na mao akong pasabot. No? Biblia. Kung tao pabitan ng Biblia, ang number 1 nga kamatyan sa Biblia nga sakit, kabalo mo unsa? Hubak. Ngano man, kay giabog-abugan ang inyong mga Biblia. Naakunuhay mo'y altar sa inyong balay, pero decoration ra, para ignon nga disipulo ni Kristo, para ignon nga taga-CCR, para ignon nga Kristohanon. Mao na ang kamatuoran. No? Di manggaling ta makabalog panarapo sa atong mga altar, sa atong balay, kung na manggaling tay altar. Ang Biblia, gipasagdan ra nato, gisuksukan nato og mga hearing sa swirtris. Tilan. Gisagol nato dito sa mga libro sa atong mga estudyante. No? Gipanglabay-labay. No? Unsa naman taon mo Kung tao palagi na, hubakon kaya na, mamatay na hubak. Kung di magali hubak, tibihon pag siguro na. Way atiman. Magyilo na lang na atong Biblia.
gikan sa puti naghilo na lang na way gamit-gamit, no? Suksukan na tog love letter gikan sa imong asawa, sa imong bana, sa imong uyab. Ani mo gibutang diha? Ang uban suksukan sa kwarta sa eleksyon, nangabuang naman mo. Ano nga naon na inyong Biblia? Dili nga naon ng Biblia mga igsoon kay pulong na sa Ginoo. Balaan na. Ampingin na ninyo. No? Namatay mga dagang Biblia diri pero sus, di naman to makapahimaya sa Ginoo. Mura mo to gikunis-kunis sa yawa. Ana guba ng cover, ana wa na Genesis, diretso na sa Revelation. Asa na bang uban na ni pastilan. Naipari kani adto nga gikan niya pun diri sa ato paghawa niya pag-abri na mo sa basurahan ni Deacon Junel ato dito gilabay ang Biblia. Sus pastilan tawana. Kalami ba nimo bairan na nimong suwang nimo og kuan ilihan sa Biblia. Okay, gilapay Biblia. Watanan mo Deacon, that was 6 years ago na hitabo. No? Aside sa Biblia gilabay, labay, dugo ni Kristo nabilin sa kruwit. Sus pastilan gayo. How desecrating, no? But anyway, mo nga mga butang nga gigamit ni Kristo aron pag pildi yawa, no? Unsa ganito? Sacraments, prayer, fasting, og bonus dayon scriptures or word of God, no? Sa katapusan, timan-in niyo ni nganong naa may mga pagsulay because temptations are ordinary attacks of the devil in our lives. Nganong naay may mga tentasyon tungod kay kanunay tang atakihon sa yawa. Mao ni ang iyang pamaagi nga mo-attack siya nato. Kung nakadumdum pa mo, giwali ni one time ni Father Azul, ningon siya, because the devil is so angry at God, tungod kay suko kayo ang yawa, batok sa Dios, ug dili siya makahimo nga makapanimalo sa Ginoo, mao na nga ang baslan sa yawa dili directly sa Ginoo kundi sa iyang minugna. Kinsa man na kita. Mao nang muabot ang mga tentasyon, no? Ordinary attacks of the devil. When they come, we should prepare and be prepared. Kung muabot ang mga tentasyon, dapat mangandam ta o kinahanglan nga andam gyud ta. Dili pwede nga, Lord, ayara ka mag-pray, no? Ayara ko mag-pray pag giatakin ako, ayara ko mag-fasting kung giatakin ako, ayara ko mag-partake sa sacraments kung giatakin ako, ayara ko magbasa sa pulong sa Ginoo kung giatakin ako. But remember this, I want to leave you, gusto mo na ko binlan og duha ka mga saad sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no? Unang Korinto 10, kapitulo 10 bersikulo 13. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan, kay ang Dios mutuman gayod sa iyang saad og dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay og unya makalingkawas gikan niini. Amen. Saada sa Ginoo nga kung panahon daw sa natintalon ta, ang Dios matinud-anon nga dili siya mutugot nga tintalon ta labaw sa atong kaya daugon. Tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Ba? Ya usay basulo na tong Ginoo. Og naagi kani gyud common kini nga pangutana, Father, ngano mang gihatagan ko sa Ginoo og tentasyon, mga igsuon mao ni ang tubag. Ang tentasyon dili gikan sa Ginoo, ha? Gikan gyud na sa yawa. Pero nganong tugutan man sa Ginoo nga tintalon ta. Pareha sa gihimo na kang Job ba? No, sa story sa kinabuhi ni Job, gitugutan sa Ginoo si Satanas nga tintalon ang iyang alagad nga si Job. Kita pod tintalon ta sa yawa tungod kay gitugutan sa Dios nga tintalon ta. Ngano man? Anong gialaw kana ni Lord? Aron nga makita nato ang kadaugan ni Ginoong Jesucristo. Kay unsaon nato pagpamatuod nga ang Ginoo matinud-anon og daog siya kanunay kung wa ta ka-experience og kadaugan mismo.
Amen? Amen ba? That is why you have to understand na dili na to i-confuse at kaugalingon nga Lord. Ngano imo kong gitintal? Huy, dili maninintal ang Ginoo. Tugutan lang niya nga tintalon ta. Ug ang grasya unsa man dili labaw sa atong makaya, no? Kanang igo ra, no? Kung siguro karon nga panahon ang makaya nato ing-ani pa, dili mo allow ang Ginoo tentasyon nga ana, no? Siguro nara siguro ana tupong lang or ubos-ubos gamay, pero ang kasiguruhan mao ni makalahutay daw ta og makalingkawas gid ta. So walay tentasyon nga dili nato kayang daugon. Amen ba? Kay mga madaugon ta nga Kristohanon. Ug ikaduha nga saad sa Ginoo, Santiago 4:7, James chapter 4 verse 7. Busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Praise God. No? Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Sus pagkanindot. Pwede dito makasukol day sa yawa. Pwede dito makahingilin sa yawa. Pwede gigkaayo pero naay kondisyon nga gihatag. Pag mas sinugtanon kamo sa Dios. Kung badlongon ka Kristohanon, ayaw pag-expect nga mahadlok ang yawa sa imong rebuke. Bisan pagpila ka in Jesus name na imong litukon. Pero kung ikaw mismo kahibalo ka nga absinot ka sa misa, badlongon nga Kristohanon, no? Madinumtanon, sos, gay kulo. May nang yawa, pss, pss, pss. Undangin na, ali mag-istorya ta. Sabot-sabot lang ta. No? Ignon kas yawa na. Mabitaw nga, in every exorcism cases namo, kinahanglan og preparasyon sa amo nga part ni Father Azul. No? Dili lang iko nga mga tubang militar, command you in Jesus name, dili. Naagyod na period of assignment, no? Labi na kung dili emergency cases, no? Tagaan mo nag-assignment ang biktima. Buhatan ni, buhatan na. Mauni nga adlaw, balik ka diri, kita ta, aya dayon ta exorcism. While nag-prepare siya, prepare pod me. No, sacraments, prayer, fasting, no? Okay? Aron pag atubang ang mga pag-ampo nga among litukon mahimong epektibo batok sa yawa. Kay ang yawa ra ba makahibalo ra ba siya kung preparado ka o dili? No? Kay baw ang yawa. Makahibaw ang yawa kung napakay sala nga gibilin. Nga di mo gitug-an tanan sa sakramentos kumpisal. Kabalo siya. Kapila na mi ana nag-experience si Father. Dili lang non batok sa amo. No? Batok sa pamilya sa na poses, no? Gibulabog pa si yawa ang amahan. Bulabog ang mga sala tingala ang amahan. Oy. Kurat siya. Mga sala pag ito nga, dugay nag-ayo, nga wakabalo gani ang poses. Personally, pero gibulabog. Ano man, wala nakapangandam. Kay baw ang yawa kung naka-attend kag misa o wala, nakapartake ka sa lawas o dugo ni Kristo. Di gani mo mailimong-limong ng yawa. Kay kung naghuna-huna ka nga mailad ni mong yawa, ang imong gitistig ilad ang amahan sa tanang bakak. Kung bakakon ka, mas bakakon pa sa nimo. No? Ayaw gyud pag-expect nga kaya nimo bakakan ang yawa. Dili. He would find a way to destroy you. Okay? Mao nang usahay, dali kita baliktaron sa yawa. I-destroy ta diya kano man. Wala ta nag-submit sa Ginoo. Klaro kaayo. Makasukol ta sa yawa if we remain submitted to God. Kay baw ang yawa kinsa tong mga ministers diri nga tapulan. Kabalo ang yawa kinsa ng mga ministry leaders nga aghari-hari. Mga garbuso-garbusa.
No? Kay bao ang yawa ana, manang ayaw kin mo pag-ingon nga kuan. Ay pag-ingon nga mas bright pa mo. Mas bright pa man gani siya kang Father G. Bright na as Father G biya. Wala lagi nga ayaw gyud. Ayaw pagpakahiro diya nga kabaw ka kay in just one click of the hand baliktad. Imbis nga ikaw ang daog, ikaw ang gidaog-daog. At least kadaog siya kaduha. Kadaog-daog. Oh, imo daog ra. Mana mga igsoon, the promises, manang naitintasyon, sukol kita. Amen? Sukol ta. Ayaw padaog, ayaw pag-give in. Na may uban nga mo, bago pag nagsugod ang tentasyon, dili na ko, surrender na ko. Sige, sige, sige. Sige. Yeah, tintalon ka, magtanaw kag bold. Resist ka, resist, resist. Sige, tanaw na lang ko. Mga era kong sorry. Ay, pastilan. Pildi ka na. Pildi ka na. Hana. Dabik ingana, unsa may lugar imong isulti dito sa kumpisalan? Ha, pag pangumpisalan mo sa isulti. Ay, kung pasaylo kay ang tanaw kog bold. Unya wala ko tuyo sa wala tuyo gituyo di mo. Gituyo di mo. Gituyo di mo. Kay usay bitaw napaka nang this is general I'm not divulging any confession. Say na mangumpisal na mga mangumpisal bitaw. Nga mangumpisal lagi silang sala. Apilon pag itong kuan. Mandamay pas uban. Nakanasuko ko father kay tungod manggod ni kuan father. Ano mandamay mga wa ko ka ba? Wa man na-inform nga pwede na ni pang kuan day, dili na ni pang pamilya, pang sports pa pwede ni nga umpisal day. Na pwede di apilo ng uban. Kuan ko father, nasuko manggod ko father kay okay man unta ko dato pero gi-trigger manggod ko ni kuan ana buang. Nandamay man nung ka. Nakasaha na inong kagsamot. No? Mana karon nga panahon sa Kwaresma, focus sa imong kaugalingon, pagbalik sa Ginoo. No? Ayaw sa nag-isipan ng uban. Siguro sa nga pagmahuman ang Kwaresma, nakabalik ka na sa Ginoo, natulid ang imong relasyon sa Ginoo. Amen? Announcement. Community meal karong umaabot